sa pinakamainam na teknolohiya upang mapangalagaan ang ating mga halaman ay sa pamamagitan ng greenhouse technology. At ngayong araw mga ka-agri, isang magsasakang siyentista mula sa lalawigan ng Laguna ang makakasama natin sa ating Agri-Techno. Si Ka Greg mga ka-agri ay isang tanyag na resource person sa agrikultura sa buong Pilipinas. Isa rin siya sa mga naging anchor ng Sa Kabukiran program kasama ang namayapa ng si Ka Louie Tabing. Kasama natin ang ating pangkat kaunlaran, si Ka Ben Laurente, si Ka Esme Reyes, Miss Malu Angguluan, Doc Frisco Malabanan, si Ka June Espiritu at si Ka Greg Nicdaw, si Mr. Rampamp, si Ka Greg Nicdaw, si Greg Nicdaw. Dati kasama ko sa programa Sa Kabukiran si dating Louie Tabing. So ito yung programa namin tuwing Sabado-Linggo na naghahatid ng magandang teknolohiya sa mga farmers sa buong Pilipinas at marami rin naman nagte-text o nanonood through Facebook sa iba't ibang parte ng bansa. So by that time sinishare namin, nasasagot namin yung mga katanungan nila about mga bagong technology sa pagtatanim ng halaman, pangingisda at sa paghahayupan. Sa kasalukuyan ay isa siyang consultant ng Tamayo family sa bayan ng Tupi sa South Cotabato. At mapapalad tayo mga ka-agri dahil ililibot niya tayo sa kanyang minimintinang production area kung saan ginagamitan niya ng greenhouse technology. Nandito po tayo ngayon sa greenhouse na ating pong ginawa dahil ang purpose po nito ay controlled weather. Kung sa labas po tag-ulan, sa loob po hindi. Kung sa labas po tag-init, sa loob hindi po. Kasi ito po ay equipped ng water system. Ginagamitan po natin siya ng fogger machine saka misting. Sa greenhouse 1, ito yung pinaka seedling house natin. Makikita nyo, elevated siya. At gumagamit tayo ng seedling tray. So may proseso tayo kasi ang purpose niyan para yung mga insekto na nasa baba, unang-una langgam, pag nagtanim tayo ng kamatis, talong, kinukuha nila yung buto. So akala natin expired na yung yung ating ginagamit na seeds at dinadala na. So wala tayong makikitang tubo. So ito yung proseso natin. Naka-seedling tray siya at seedling table. Yan. Ito yung ina-experiment natin, iba't ibang klase ng gulay. So katulad nito, meron tayong purple carrots. Tapos yan, mga strawberry natin, blue, red and black. Yan. So meron din tayong golden dragon na yellow. Yan. So tinatry natin na ma-adapt dito sa weather sa loob ng greenhouse. So ito sa kaliwa, ito yung bagong sowing ng talong ito, talong. Ito yung talong na sa isang puno kaya niyang bumunga ng mga nasa 60 to 80 sa isang puno. So sa labas makikita natin yung bunga. Ito siya. Yan. Ito sili. Ito yung aking the best. Ito strawberry. California variety ito. So dito na ako nagpaparami. Yan. So napaparami natin to sa pamamagitan ng kanyang runners. So may runners siya, mag-uugat. Lulubog na lang natin. Dapat may katabi tayong isang bakanting paso na may magandang mix ng potting mix na organic. So ilulubog lang natin siya diyan. Ito parang kanyang umbilical cord, kusa na ito matutuyo pag nabuhay na yung tinanim natin na runner. Kasi magsasarili na siya ng ugat. So ito na siya. Yan. So may farm po kayo ng strawberry dito, sir? Actually nasa Laguna. So ito dinala ko na lang dito ilang piraso. Dito ko na lang pinaparami kasi maglalagay din ako ng strawberry farm sa labas. So it means to say, sir, favorable yung weather dito for strawberry. Since na ito ay elevated, nasa almost 320 meters above sea level, medyo maganda yung weather, malamig. So ngayon, pinapawisan ka, mainit lang kasi nasa loob tayo ng greenhouse. So, ang purpose doon, nai-incubate yung halaman. Kaya mabilis siyang hindi siya naiinitan doon, nai-incubate siya. Patikim pa lamang yan mga ka-agri kaya abangan sa susunod na linggo ang iba pang farming tips mula kay Ka Greg Nicdaw.